So, ayun mga kamaster, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at awad bila, minay syaitan ni Rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sa araw na ito, nandito po tayo ngayon sa Pandibulacan, ano? So, meron tayong refrigerator ng Datak Ayakundura. So, ang topic po natin sa mga oras na ito ay yung matagal nang tinatanong sa atin ng ating mga kababayan na technician, particular dun sa ating group, no? Shoutout nga pala dyan sa aking sariling group na Kamasteron HVAC R Group, no? So, yung mga kababayan natin na technician, hindi ko na kayo isa-isa, no? Kasi nga ang dami, mga kamaster. Basta yung mga technician na nandyan sa group ko ay talagang piling-pili. Sila po yung talagang kapit-kapitagan at mga mahuhusay at mga mababait na technician. So, shoutout sa inyo lahat dyan mga kamaster. Okay, so, ang tanong kasi doon, may mga kababayan kasi tayong technician na common talaga yung tanong nila na, kamaster, okay naman yung ginawa kong refrigerator, no? After daw na, ito particular sa 134A, no? 134A muna tayo. Kahit naman R600, pwede naman mangyari yun. Pero dito muna tayo sa 134A, okay? Mag-focus muna tayo sa 134A na direct cooling o di naman kayo no frost na 134A. So, ang tanong kasi nila, kamaster, after ng 20 minutes, kasi ayan, 20 minutes na tayong nagpapaandar ng unit na to, kuha na muna natin ang high head. You know, 142 degrees Fahrenheit. So, luluto pa ng luluto yan, mga kamaster, okay? So, nasa average na tayo. Ngayon, ang tanong kasi nila ng ating mga kababayan technician, after 20 minutes, mga kamaster, bakit bumabagsak yung pressure ko? Bakit nagne-negative? Okay, samantalang ito ay 134A naman. Ang tanong ko sa kanila, anong pressure at saang pressure bumabagsak yung inyong gauge? Okay? Ang sabi nila, minsan nagne-negative 5, negative 10. Aba, sobrang ano nga talaga yon. Medyo malala talaga yon. Kasi minsan, ang ating mga pressure bumabagsak minsan ng up to 3 PSI. No? Up to 3 PSI. Kaya may mga kababayan natin na technician na kapag bumagsak ng negative pressure yung ating yung kanilang pressure ay talaga nababahala na. Tapos kapag bumagsak na yung pressure ay wala na tayo makikitang init dito. So yun, napakaganda ng init, pwedeng pakasalan, no? So kapag bumagsak yung pressure, mga kamaster, asahan nyo na unti-unti pong magiging warm yung init dito sa condenser, no? Yan, kasi nga bumagsak na yung ating pressure, nag-drop, ika nga. So ang tanong, kamaster, bakit nagda-drop ng ganun yung pressure? So anong reason bakit nagne-negative 134A naman to? Hindi na sila makakuha ng magandang parameters gawa ng nag-drop na nga ng negative yung pressure nila. So anong reason? Ito. So ang rason niyan, no, bakit nagda-drop ng negative o bumabagsak, no? Bumabagsak yung pressure ng suction line ay sa kadahilan ng una, barado yung ating capillary. Okay? Pangalawa, oily yung ating capillary. Kahit sabihin natin may nagda-drop diyan na refrigerant, no? May dumadaan diyan na pressure na refrigerant. Maya-maya after na 20 minutes o 50 minutes o 1 hour na, malalaman nyo, makikita nyo nagda-drop yung pressure nyo ng hanggang negative 5, negative 10. Sabihin, nagyayelo yung ating capillary dun sa loob mismo ng freezer, sa loob doon. Okay? Kasi pagdating sa loob, nag-loop pa yan, mga master, nag-loop. Okay? Siguro mga 3 loop yun, mga 4 na loop bago pumasok doon sa freezer mismo. Okay? So kapag iyon ay nag-yellow, asahan nyo na pagdating dito sa point na to, magda-drop na yung ating pressure. Bakit? Kasi nga hindi na nakakapag-flow ng maayos ang ating refrigerant sa capillary. Bakit? Kasi nahaharangan po siya ng langis. Kapag ang langis tumigas dahil nga nag-yellow, asahan nyo po na haharangan ng langis yung daanan ng refrigerant na nagiging cause ng pagbagsak ng pressure. Okay? So, ang ano pang dahilan? Di ba yung una sabi ko barado yung capillary? Pangalawa, oily pa yung capillary, no? Pangatlo, may kabag yung system. Ano yung kabag? Ibig sabihin, hindi ka nakapag vacuum ng maayos. Okay? So hindi naman, minsan kasi may mga pagkakataon na akala natin naka negative 30 inches mercury na tayo, pero minsan
hindi natin nalalaman na tumataas pala yung pointer. Bakit? Kasi yung ating mga koneksyon ay hindi rin magaganda. Kaya sabi ko, lagi kong pinapaalala sa inyo na higpitan nyo yung koneksyon ng inyong mga hose. At lagi nyong titingnan at papalitan yung rubber ng inyong mga hose. Hoses, no hose. Kasi pag hose isa lang. Pag tatlo, di hoses, ano? So, di joke lang yun. Ngayon, yun nga, maliit na bagay pero napakalaki ng impact. Okay? Di nyo ba alam na yung hose, yung rubber ng hose ay pinapalitan yan at least once a month? Hindi nyo ba na giget yun mga kamaster? Kasi nga every time na ginagamit natin yan yung ating manifold gauge, napupudpud po yung rubber. Pansin mo, kalbo na yung rubber, ang nakikita mo na lang yung pin. So kapag kayong pin na lang ang nakikita mo, palitan nyo na yun mga kamaster, no? Palitan nyo na ho yun. Kasi nga ho, ibig sabihin, kapag kayo ay charge o di naman kaya kapag kayo ay vacuum, may possibility na mayroong leak ho dito. Makakahigop ho yan ng air moisture. So sa halip na tinatanggal natin yung moisture sa system, nadadagdagan pa natin. So magtataka tayo, bakit kaya ganun tumataas? Mayroong kayang leak? Ang totoo talaga niyan, hindi lang mahigpit yung connection ng mga hose mo. So paalala, no, ang mga binibigay ko sa inyo mga tips ay makakatulong sa i-enhance na inyong kaalaman pagdating sa mga refrigerator. Okay? Unang-una, bakit nagkakaroon ng moisture? Sinabi naman natin, nag-vacuum naman tayo, pero hindi natin pinatagal. Kasi ang pinatagal yung pag-observe. Kasi pag nag-vacuum tayo, at least 20 minutes man lang, obserbahan nyo na yung pointer, pag tumaas, ibig sabihin, mayroong pong leak yan. It's either sa system o dito sa connection ng mga hose mo. Diba? Hindi binabaliwala kasi natin to yung connection ng mga hose sa pito. Okay? Kapag yun hindi masyado naka-intact at yung rubber ng hose mo ay pudpud na, asahan nyo po mga kamaster na magkakaroon po talaga tayo ng leak dyan. Lalo kapag tayo nagvo-vacuum. Okay? Ngayon, hindi naman natin nakikita yung leak sa, halimbawa, pudpud na yung hose mo, yung rubber mo. Hindi mo makikita basta-basta na mayroong leak kasi nga kakarampot lang yan. Okay? Unless lagyan mo ng babula. Pero may malaking epekto yan kapag nagvo-vacuum na. Okay? So paalala, bakit bumabagsak yung nagda-drop ng negative pressure yung ating suction? Bakit? Kasi nga ho, posibleng barado yung capillary, oily ang capillary, pangatlo, moisturize ang system. Okay? Oo, may kabag ang system, pang-apat, moisturize ang system. Ano yung moisturize? Kamaster, ano yun? Sabihin moisturize, mayroon pang mga foreign contamination na nandun sa loob ng system na hindi mo pa na-flush out. Okay? Hindi mo na pa na-flushing. So, ano yung gagawin namin, kamaster? Di i-flushing nyo. Ngayon, may mga technician tayo na ang sabi, kamaster, nag-flushing na ako, nakaubos na ako ng dalawang pirasong 141B. Pero pagkalipas ng ilang oras, minuto, talagang bumabagsak yung bumabagsak yung pressure. So, ano kaya ang problema niyan, kamaster? Ba't kaya ganun? Ang problema niyan, kamaster, capillary ulit. Kasi walang ibang maliit na tubo dyan, kundi capillary lamang. Okay? Kapag yung capillary mo, kahit ilang beses mo yan na i-flushing, may nakikita ka mga langis-langis. Okay? So, ang akala natin, okay na, wala nang langis. Pero ang totoo, mayroon pa palang pondong langis, then papaandar na natin. Pag pinaandar mo na, ayan na naman, bumabagsak na naman. So, natuturete tayo. Ano bang gagawin ko dito? Ipaulit-ulit na lang. Malinis naman yung capillary bago ko ikinabit sa filter dryer, pero bakit bumabagsak pa rin? Anong problema niyan, kamaster? Itong problema niyan. Ang problema niyan, itong compressor. Bakit? Hindi niyo chinek yung langis ng compressor. Mamaya kasi flushing kayo ng flushing. Tapos hindi niyo naman chinek yung oil analysis ng compressor mo kung sumusuko na ng langis. Kapag sumusuko ng langis, magbabara ulit dun sa capillary. Nakukuha niyo yung point ko, kamaster? So, ganun lang po. Kapag ilang beses na nagda-drop yung pressure ng inyong suction, magduda na kayo. Ang posibleng problema niyan ay hindi na capillary. Posibleng problema niyan ay yung discharge valve na ng ating compressor. Bakit? Nag-flushing ka na nga nag-flushing dun sa sa capillary. No? Pagkatapos mo mag-flushing, pinaandar mo na, pagkatapos umandar, after 30 minutes, nagda-drop na naman ng hanggang negative 10, negative 5 yung ating yung inyong pressure. Magtataka ka ngayon lang, naman, no? Ano bang gagawin ko dito? Pinlashing ko na yung system. Ang hindi natin nalalaman, hindi nyo chinek yung oil ng compressor. Kung yung oil nga ba ng compressor ay sumusuka na. Kasi kapag sumusuka na langis yan, paglabas niya dito sa tubo na to, papasok sa condenser, yan. Paglabas niyan dito, langis na naman. 'Di ba? So, yung moisture na tinatawag, nandun pa rin. Kahit 10 beses mong i-flushing yung discharge, yung condenser at evaporator, babalik pa rin sa dati. Magne-negative pressure pa rin yan at babagsak pa rin ang pressure mo dahil yung problema, yung pinanggagalingan ng problema ay hindi natin na-correct. Okay? Ang problema ho niyan ay yung langis na.
Okay? Kasi yung source ng problema ay nanggagaling sa compressor. Pagpasok niya sa capillary, boom, yun. Barado na naman. May langis na naman yung ano mo, yung capillary mo, ang butas ng capillary pagkaliit-liit. O, di ba? Di magbabara na naman ngayon, magdadrop na naman yung pressure mo. So, ganoon lang po, kadali mga kamaster, no? Yung binigay ko sa inyong mga tips kung bakit bumabagsak, no? Bakit bumabagsak yung pressure ng itong ating suction pressure ay dahil sa mga ganitong kadahilanan. Una, barado ang capillary. Pag sinabi kasi barado ang capillary, talagang punong-puno ho yan ng langis. Ngayon, pagdating niya sa loob, nagyayelo na ho yan, kaya hindi makadrop yung ating refrigerant sa system. Pangalawa, no? Pangalawa, oily ang capillary mo. Mag-iba kasi yung barado ng langis, yung capillary, kasi sa oily ng langis yung capillary. Ibig sabihin, pag sinabing oily, mayroon pa ring residue ng langis yung inyong capillary kung bakit nagne-negative pressure at nagda-drop, bumabagsak yung pressure. Pangatlo, okay, ano ba yung pangatlo? Una, yung barado yung capillary, oily yung capillary. Pangatlo, may kabag yung system, no? May kabag yung system. Ibig sabihin, nag-vacuum ka, no? Then after mo mag-vacuum, nagkarga agad ulit nagkarga ulit kayo ng initial charge na positive 20 PSI, then hindi na natin niligtest ng 20 minutes negative test yung ating pressure, nagkarga agad tayo. Ibig sabihin, anong dahilan nun? Posible may mga leak dito sa ating connection. Okay, dahil nga nag-vacuum tayo, siyempre negative pressure, hihigop talaga yan ng tawag dito ng hangin dito sa atmosphere. Kaya ibig sabihin moisturize, okay? May kabag, okay? So pang-apat, yung moisturize system na tinatawag ko, no? Yun yung may mga dumi pa yung ating system, okay? Panglima, yung sinasabi kong sumusuka na ng langis, okay? Pag sumusuka na ng langis ang ating compressor, asahan nyo mga kamaster na hindi po talaga kayo makakakuha ng 5 PSI, minsan 3 PSI na lang, ayaw talaga umangat. So kasi nga, di ba, moisturize yung ating system. Okay? So, may 30 minutes na ho tayo nakakalipas. Yun, 163 degrees Fahrenheit, napakagandang temperatura ito. So, papakita ko lang sa inyo yung ating pressure. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. Okay, papakita ko sa inyo yung ating pressure sa mga oras na ito. Pansin nyo mga kamaster, no? Sa suction line, meron tayong nakukuhang 7 PSI, no? 7 PSI. Then sa ating liquid line, yung bomba ng ating compressor ay 250 PSI. Napakaganda ng bomba na to, mga kamaster. Sobrang ganda ng pwedeng pakasalan to, no? So yun, ganun lang po kadali mag-identify ng system kapag ang refrigerant mo, ang suction pressure mo ay nagda-drop ng up to negative 10, negative 5 to 10 PSI, no? So ang problema niyan, sinabi ko na sa inyo. Okay? So ito po ay anong oras na? Malaglagpas na 30 minutes na tayo lumilipas. Napakaganda na ng ating temperature ngayon, 164 degrees Fahrenheit, mga kamaster. Din ang ating amperahe ay 0.99 1 amperes, 0.99, naglalaro sa 0.99. Okay, so okay na po ito mga kamaster, no? Ang tanong, kamaster, ba't ka nag convert? So ito kasing ginagawa natin. Ito po ay kung mapapansin nyo sa mga video ko na naglalabas talaga ako ng mga ganitong uri ng mga tips, no, mga technique. Kasi po yung ating conversion ay nakakatulong po ito para ma-prolong pa yung buhay ng ating compressor. Okay? So yun lang po. It's either, syempre, kapag may leak dun sa may pinto, kasi yung condenser pipe ay dumaan pa yun sa may pinto. So hindi na natin kailangan pa mag-opera ng system ng mag-opera ng unit, kasi minsan binubutasan pa natin, ginagrinder pa natin para makita na natin yung tubo doon kasi hinangin. Hindi na kailangan umabot sa ganun. I-convert nyo na lang po mga kamaster ng copper. At least yung copper natin hindi na huyan na mabubulok, panghabang buhay na huyan mga kamaster. Okay? So yun lang po. Yung sinasabi ko sa inyo na mga tips, sana nagkaroon kayo ng ng idea at nakatulong ito sa inyong kaalaman na naman na kapag ka nag-drop pala yung aking pressure, posibleng ang problema ay ganito. Yung sinabi ko sa inyo, barado ang system, barado ang capillary, no? Syempre kasama na to yung filter dryer. Okay? Kasama yung filter dryer, okay? So kapag ka-oily kasi kapag sumusuka na kasi ng langis yung ating compressor, ang unang-unang naapektuhan yung ating filter dryer, pangalawa si capillary, kasi bago pumasok kay capillary, si filter dryer muna ang responsible dyan. Okay? Una, dahilan, ulitin ko po. Unang dahilan, bakit nagda-drop yung ating pressure? Una, moisturize. Una, barado yung ating system.
Okay, capillary. Pangalawa, oily yung ating capillary. Pangatlo, may kabag yung ating system. Pang-apat, moisturize yung ating system. Okay, panglima, sumusuka na ng langis ang ating compressor. Kaya pag bomba niyan, boom, pasok agad na naman sa filter dryer at yan, babara na naman yung capillary. Kaya ibig sabihin, yun ang nagdadrop yung ating pressure. Okay? So, ang solusyon lang ho dyan mga kamaster, para mawala ho yan, no, syempre, kapag sumusuko na lang isang compressor, di palitan na natin yung compressor. Kasi, pabalik-balik lang ho tayo magkakaroon ng gastos dyan, lalo yung customer. So, pagka sumusuko na ng langis, sabihin agad natin. Okay? Then, ang solusyon dun sa moisturize system, i-flushing nyo ho itong condenser. Kasi itong condenser, kapag moisturize ang system, kapag pinlashing yan dyan, may makikita kayo dyan na parang alikabok. No? Parang alikabok o parang usok, no? Na kulay brown, goldy brown. Ibig sabihin, talagang moisturize yung system. Okay, mga kamaster, kailangan i-flushing nyo ng liquid itong liquid na 141B, itong ating condenser para mawala ko yung moisture na nandito sa condenser. Ano yung moisture na yung mga kamaster? Ito po yung sinasabi ko kasi parang alikabok. Sa mga technician sigurado na-encounter yun na to, no? Na yung iba kasi, evaporator lang ang pina-flushing. Tapos, pagka kinabit na nila lahat, nag-negative pressure na naman kasi hindi nyo sinama yung condenser sa pag-flushing. Ibig sabihin, marami rin yung condenser. Okay? Punong-puno ho yan ng moisture. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na galikabok. Parang alikabok na kulay brown, na goldy brown. Okay? So, kailangan sa pag-flushing, laging kasama yung condenser at evaporator. Huwag yung evaporator lang. Kailangan ito, isama nyo to mga kamaster. Okay? Then, sana nakatulong itong munting video na aking binahagi sa mga oras na ito patungkol dito sa topic natin na bakit bumabagsak yung pressure ng suction line mga kamaster. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po.